Luzong, kung ayaw mong may mangyaring masama sa anak mo, Huwag na kayo humabol. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Wala namang perang mas mahalaga pa sa anak ko. Pero kailangan mong palayain siya agad. Hindi ko papayagan na may mangyaring masama sa kanyang engagement. Sherry, sigurado ka ba na okay lang tayo? Tumakas na ako para maiwasan ang kasanayon. Hindi ko siya basta-basta papayagan na makamit ang gusto niya. Kumapit ka. Firen, habulin pa ba natin sila? Habulin sila! Kung may mangyaring masama sa Shoei, ikaw ang mananagot. Pero naunahan na tayo nila. Walang kwenta! Hanapin si Nandi! Hanapin si Nandi! Kelly. Kailangan pa ng gamot. Matapos siya. Nanti, gusto ka makita ng aming Firen. May pagagawa siya sa'yo. Ayoko nang makipagkita. Hindi na ako tumatanggap ng ganitong trabaho. Isa lang ang ibibigay ko ngayon. Mahinis na buhay na lang. May oras ka ba ngayon? Wala. Magbibenta ako ng isda. Bukas. Pag-usap tayo kay Dan. Sinabi na wala akong oras. 20 kong trabaho ko sa isang buwan. Walang panahon para sa'yo. Kung hindi ka bibili ng isa, umayos ka na. Bibilangin kita hanggang 3. Nandi, matagal na tayong hindi nagkita. Ling Furen, sinabi ko na lang maraming beses, hindi na ako tatanggap ng ganitong trabaho. Nandi, alam ko na mahirap ang kalagayan ng anak mo at kailangan mo ng pera. Chejang Ka, may 100,000 piso sa card na ito. Iligtas mo ang anak ko. Dalhin mo lang siya sa akin, sa iyo na ang pera. May 1,000,000 piso sa card na ito. Iligtas mo ang aking anak. Basta ilabas mo siya, sa iyo na ang pera. Mama, masakit. Tulungan mo ako. CJ. Nandi, ang sakit ng anak mo ay walang katapusang gastos. Gusto mo umalis sa ganito buhay ang trabaho pa malibits? Impossible iyon. Walang diploma, walang koneksyon. Maganda ka lang at magaling lumaban. Wala ka ng iba. Isipin mo, baka ang masamang landas ng iba ang tamang daan para sa iyo. Kuya, nawawala ako. Hindi ka ba natatakot dito sa gitna ng wala? Sumakay ka na, puprotektahan kita. Nasa loob na ako, maayos ang lahat. Huwag magpabaya. Iwi mo ang anak ko ng buo, ni isang buhok ay hindi dapat mawala. Sino ka? Xiaoyi, hindi na talaga tayo babalik. Bumalik para saan? Sumama ka sa akin, magpapasaya tayo. Simeon! Sabihin mo, nasaan si Xiaoye? Dito kami. Huwag kang mag-init ng ulo. Ako ang taong hinahanap mo. Binata, ang saya-saya ng buhay mo, ha? Ang siya, kapag kumana. Nabiyot ko nung walang paririkas ka. Hindi ko inakala nagpapagapla pala. Ang saya-saya ng buhay ng mga batang mayaman, ano? Ano? Nagpapanggap lang siya. Anong ginagawa mo? Pagkano binayad ng nanay ko sa iyo? 100,000,000 lang! Hindi ko nakala na ganito kababa ang halaga ko. Sinenbityan pa. 1,000,000.
Bibigyan kita ng 2 milyon, layain mo ako. May tungkulin ako sa nagbayad sa akin. Iyan ang propesyon ko. Subukan mo kung kayang talunin mo ako. Ikaw mismo ang nagsabi. Huwag kang gaabot sa siya mo. Naihatid ko na siya. Tapos na ang trabaho. Salamat sa pagod. Kailangan pang dagdag na bayad para dito. Sinumanda mo pa ang ko, tapos hiling pa ng dagdag na bayan. Nay, pupugi bitay kahit isang sa tubusan niya. O, binata, lumabas ka na rin pala. Ngayon ko lang na-realize, ako, ang dakilang panganay ng pamilya Lin, 1 milyon lang ang halaga ko. Nakakahiya talaga. Sabihin mo, magkano pa ang gusto mong dagdag? Nay, bakit ka pa nagtatanggol sa iba? Nasira niya ang aking earphones. Ewan ko na mo nun. Binata, huwag kang mag-ilusyon. Wala kang kwenta sa akin. Nakakagalit talaga. Nandi, samahan mo ako. Tingnan mo ito. Listahan ng mga pangarap. Tumakas sa kasal, mag-drag race, kumain ng stinky tofu, pumunta sa club. Ito ba talaga ay mga pangarap? Kawawa naman talaga ang mga batang may pera. Nandi, may bagong trabaho ako para sa iyo. Bilang tagapagmana ng pamilyang Ling, si Chen Chen ay lumaki sa pinakamahigpit na pagpapalaki. Maging sa pag-aaral, sining o pisikal na kakayahan. Nangunguna siya sa lahat. O laman niya determinasyon at pag-iingat sa puso. Kaya ako kayo ulot. Mula ng 1 taon pa lang siya. Lahat ng kanyang kamag-anak ay tumigil lang makipagkita sa kanya. Ngayon ko lang na-realize, ang resulta ng ganitong pagpapalaki ay, desperado siyang maghanap ng kalayaan. Ayaw niyang pamunuan ang negosyo. Tinanggihan ang arranged na kasal at pati na rin nagpanggap na nakidnap. Huli man ang kanyang pag-rebelde, mas matindi pa nga ang apoy. Ang listahang ito ng kanyang mga gusto, matagal na sigurong nakatabo sa kanyang puso. Solusyonan na natin ito bago pa lumala. Kaya habang hindi pa nakakaingan niyo si Chen Chen, gusto kong samahan mo siya para matupad ang mga gusto niya. Para maranasan niya mismo ang presyo ng kalayaan. Ibig mo bang maging espiya ako? Sikretong gawing mahirap ang buhay niya para bumalik siya sa pamilyang lingdang pagsisisihan ang lahat. Bakit mo gagawin yan sa sarili mong anak? Hindi ako makikialam sa ganyang bagay. Kapag nagtagumpay ka, ang gastos operasyon ng iyong anak, ako ang bahala. CJ, deal. Chen Chen! Alam na, mama. Aalis na ako. Ikaw ang nag-iisang anak ng pamilyang Ling at si Jingjing ay galing sa pamilyang Shen. Magkatugma kayo! Ako ang nagpapasyas kasi na ito. Bumalik ka na. Hindi ako babalik! Sino nga na gustong pakasalan si Shen Jingjing? Sila na. Hindi ko siya papakasalan. Hulihin din niya siya! Ling Bitchen! Ikaw, tigil ka nga dyan! Nandi, nasa iyo na ang susunod. Ang gastos na yung gabi, si Ling Gongzi ang magbabayad. Huwag mo na inumin yan. Bakit ikaw na naman? Hanggang kailan ka makikialam? Tanga, may nilagay sa inumin mo. Sino ka para sirain ang plano namin, ha? Ako. Ako ang tagalinis at waiter dito. Kapag may basura, kailangang alisin agad. Kayong mga basura, lumabas na kayo. Bibigyan ko ang segundo. Utang ina kang babae. Mukhang gusto mong mamatay.
Pero ka to, umalis ka na agad. Mula na panganib ang mundo dito, uwi ka na. Liya. Bakit mo ako sinagip? Hindi ba wala akong kwenta sa iyo? Kasi, wapo ka, okay na. Pero ka dito, umalis ka na. Umalis ka na. Alis na. Salamat sa inyong lahat. Liya, no. Salamat pare, Nanggi. Huwag mo ako ikaw may trabaho. Ano nang nangyayari? Gusto ko iwas sa bayad ko ba pa na to? Hindi ko iwas na visa ang card ko. Antes ko lang mo ano. Itiwan mo siya, ako na ang magbabalan. Buto na ako, buto ng lo. Buto mo na ba namin? Sinasabi ko sa iyo, mabuti ang loob ko sa pagkabot ng pulong sa iyo. Kung ba mag-isip na kung ano-ano. Palig muna ako. Ikaw, bahala sa sayo mo. CJ, ha? Nakakatulog. Talaga? Bastos! Hindi ko sinasadya. Bastos! Bakit may ipis sa bahay mo? Nag-iingay ka pa, hindi ka pa nakakita ng ipis. Sa lugar ko, bawal may insekto. Ganyan talaga ang buhay. May mas nakakatakot pa sa insekto. Ano pa ang mas nakakatakot? Jinx ka talaga. Ano nangyari? Hoy, layuan mo ako. Hindi ko nabayaran ng mahigit isang buwan, kaya naman nag-brownout. Ngayon, alam mo na ang tunay na buhay, mayaman na prinsipe. Kung takot ka sa dilim, umuwi ka na. Sino bang nagsabing takot ko sa dilim? Sige, asaw. Ikaw! Hindi sinasadya, maniniwala ka ba? Tawa ka na sa kanya. Prinsip. Kasi, ako ang pinakamapanganib dito. Kung hindi ka pa uwi, baka mapunta ka sa kamay ko, inosente kang iyan. Hindi ako natatakot sa iyo. Papayagan na lang kitang kagatin ng aso. Eh ako naman, magpapakain na lang sa aso. Hindi ako natatakot dyan. Hala, paano naging kasangkot din ako sa misyon na ito? Muntik na akong mawala ng tanghal. Buti na lang nanalo ako. Hay, nakakabigo talaga. Paano ko siya maaakit pa uwi? Naku, baka mabitin na ako sa kanya nito. Nakakasawa naman. Ate, tapos ka na manood? Nagpapanggap kang tulog, gago ka.
Takot ka sa dilim kaya hindi ka nakatulog, di ba? Ito ay isang good film to. Nakabi mo ito habang natutulog at siguradong magkakaroon ka ng magandang panaginip. Bakit mo ako tinipingan ng ganyan? Halata puno mo ako. Di ba sabi mo wala akong silbi maliban sa magandang mukha ko? E tingnan mo ang mukha ko, para na rin yun na nakapulo ako sa'yo. Sa wakas, nakaganti na ako. Astig! Ayaw niyang lumambot. Kailangan ko na ng sikreto kong sunto. Kain ka na. Nagdagdag pa ako ng itlog para sa'yo. Hindi ako maniniwala na kaya ng anak ng mayaman na kainin ang murang pagkain mula sa palengke. Ang hirap ng buhay mo dito, bakit hindi ka na lang umuwi at magmana ng kayamanan? Anong nangyari, prinsipe? Buhay lang mukha mo dahil araw. Gusto mo nang umuwi? Maulan na. Pagtakbo ka na. Ayoko! Ate, nagugustuhan mo ba talaga ako? Hindi mo talas o nahalagadahan mo mga to. Papunta na ako. Hey! Namimiss mo ba si Mama? Naku, ang bait-bait mo. May bata pala siya. Anak ko ito. Iyak ka na. Kasal ka na? Pagbabayad muna ako, bantayan mo nga ang bata. Salamat. Kumusta? Papa? Ano ang tawag mo sa akin? Sabi ni Mama, si Papa ay isang prinsipeng sirena. Maganda ka at galing ka pa sa dagat. Ikaw talaga si Papa, di ba? Hindi mo pa nakita ang tatay mo. Hindi pa. Sabi ni Mama, ang prinsipeng sirena ay nagbabantay sa dagat. Kaya wala siyang oras para bisitahin ako. Ikaw ba talaga si Papa? Pwede. Kelly, nasaan si Mama? Wala si Mama, ito na si Papa ko. Nahirapan si Nandi ng maraming taon. Kung boyfriend mo siya, pakiusap, alagaan mo siya ng maayos. Nagpapayad si Mama, hahanapin ko siya. CJ! Doktor, bakit pa sila dalawa sobrang hirap ng buhay? Nahinig ko, namatay daw ang asawa ni Nandi. Anong sakit ba ni Kelly?
Lang Je, siya ang anak ni Nandi. Sino ka? Kuya, kamukha mo siya. Hoy, bata. Ilang taon ka na? 6 na taon. Tugma ang oras. Ano ang pangalan mo? Kili. Ano ang apelyido mo? Talaga bang kamukha niya ako? Kili! Nasaan si Kili? Tuwas Kili! Hindi ba kita pinabantay sa kanya? Kausap ko lang ang doktor tungkol sa kalagayan niya. Pasensya na, ate. Hahanapin ko ang iyong anak. Siyaonan. Shen lang. Lumabas ka ng maaga. Hawak ko ang iyong anak. Dalhin mo si Miss Lin sa harap ko at ang lahat ng galit natin sa isa't isa. Ituring na walang nangyari. Mga bata, sila ba yung mga tinatawag na gangster? Grib, exciting! Nasaan ang anak ko? Nandi! Noong ipinagkanulo mo ako at personal mong ipinakulong, di ifdagan araw ito. Tama na ang drama. Nandito na ako. Ibalik mo na ang anak ko. May kasama ka pa? Sino yung kasama mo? Wala na talagang matino sa pamilyang Ling. Isang batang wala pang karanasan ang pinagatiwalaang pangsiwain ng kumpanya. Ayaw ng negosyo ng maayos, pinipilit pa akong gumamit ng ibang paraan. Hindi ka ba kahit kundi nagtataka kung bakit siya nagdala sa iyo sa akin? Yun, siguro kasi ng ate ko kung bakit ninuwa yun. Siya lang, pumangdil na. Bitawan mo siya! Dahil siya dito. Kili! Tatay! Nanay! Ano na gusto niya? Tatay! Nagtakang ako kung bakit public kang ginuwin sa bansa. Kasama-sama na kayo agad. Sino ka ba sa kanya may isang alag Hindi. Italiming New Zealand! Ingatan mo ang sarili mo. Ate, panoorin mo ito. Mas nabigatan ko. Astit. Ate, panoorin mo ang susunod kong galaw. Astig ito. Tigil mo na! Kung hindi sasakalan ko siya! Huwag! Shen lang, bitawan mo siya ngayon. Shen lang, bilhan mo ang sarili mo. Ano kasamado pagkatapos noon? Nandi, mahal na mahal kita noon, pero tinaksidan mo ako sa likod ko. Siya tinatlapas niya para sa kanya! Ikaw at siya. Hindi ganoon ang nangyari. Baka hindi mo pa alam. Hindi ka ganun. Akin siya! Totoo ba ang sinabi niya? Mama! Shen lang. Tangis sa'yo kung anong gusto mong mangyari. Nasima! Sagutin mo ang tanong ni Yao Master Ling. Akin ka ba o hindi? Ate, kumalong ka ng promotion. Bakit mo sinabi sa akin na? Nakulong na kasi ang loob ko sa'yo. Ano ba ako para sa iyo? Lagi na lang ang mga late bloomer ang tinatype. Patawad, kailangan ko itong gawin para kay Kelly. Ate, tanggap ko kung ganito ang ginawa mo sa akin para sa kanya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin agad na may asawa ka na? Tanga ka ba? Bakit kaniwalaan mo lahat ng sinabi ko? Wala pa nga akong boyfriend. Saan pa magmumula ang asawa? Natakot naman ako. Susunod na beses, sabihin mo agad sa akin ang ganyang bagay. Uy, tama ba ang ulo mo? Alam mo ba kung ano ang mahalaga? Hoy, halika nga! Pag hindi ko na, sabi yun! Finish mo, Irma! 1 bilyon lang pipirma ako. Pero pagkawalan mo sila,
May kutsilyo sa leg mo, pero nandito ka pa rin para sa kanya. Ikaw talaga, totoong romantiko. At ang aking siyaw nandi. Matanda na, pero kaakit-akit pa rin. Ano ba ang ginawa mong pangkukulam dito sa batang ito? Parang kulo sa tanong. Hawalan sila. Mama! Kelly! Binigyan ka nila ng injection. Kinuha pa ang dugo mo. Dalhin si Ling sa rooftop. Gidapan siya. Siya lang, nangako ka sa akin, pero lang ang kukuhanin mo, hindi buhay. Nagbago na ang isip ko. Dahil naganak ka para sa kanya, hindi ko siya mapalagay. Papatayin ko siya ngayon. No, siway ka rin, mahal. Langji! Langji! Mabasa ang sudang hisitet ng ganun bata ito. Kaya pala kinuha mo ang dugo namin para sa CT test. Talagang bata ka pala siya, pero nakaya niyang paalisin si Langji. Anong klase to? Klase ko na yung aking anak. Siya! Anak ko siya! Teka. Anak ko siya. Kawalan mo ako. Anak ko siya! Pakawalan mo ako. Anak ko siya! Anak ko! Ako! May anak na ako! Noong unang pagkakataon na nagsita ako ng nanay mo. Ganyan din siya. Bawal lakas akong sinunto. Skelly, siya. Noong bata pa ako, hindi ko pa alam ang tama at mali. Tinrap ko si Chen lang bilang kuya ko, sumabay sa kanyang gulo. Gusto niya akong gawing babae niya. Ayaw ko, kaya ang ate ko ang pinuntirian niya. Ang ate ko, malambot ang puso at napakabait. Hindi niya sinabi sa akin ang nangyari. Tahimik siyang magprotekta sa akin sa sarili niyang paraan. Pagkatapos, namamunti siya sa kanyang sinabi sa akin. Sobra kong galit kay Chen lang. Pati na rin sa sarili ko sa panahon iyon ulo kagkuhan ng ang ginagawa ko. Kaya naman, ipinasok ko si Chen lang sa kulungan. At pinaris ko na ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Eh, yung at mo. Namatay sa panganganak. Si Keddy ang anak niya. Pakawalan mo ako! Ngayon, ako. Huwag tayo. Tara na! Hindi mo kasalanan ang nakaraan. Ikaw pa rin ang mabait at malambot na ate. Sandali lang! Pwede pa bang yakapin ko ang anak ko? Sandali lang! Pwede pa ba akong yumakap sa anak ko? CJ, dadalhin ko siya sa iyo. Okay na. Umalis na kayo. Alis na! Salamat kay Kelly ngayon. Na, kay Kelly talaga ang pasasalamat. Lahat ng unit, pakinggan, ligtas na ang batang amo. Cancela ang operasyon, umalis na kayong lahat agad. Langje, bakit mo pinakawalan yung babaeng iyon? Malinaw na may kinalaman siya sa taong linga iyon. Walang problema. Mayroon na akong anak. Meron tayong isang piyon. Saan ang kontrata? Saan ang kontrata? Hindi! Sa susunod, makinig ka. Huwag basta-basta pumiyama. Kuya, pinayagan niya si Kelly na yakapin para mabawi ang kontratang iyon. Hindi kita papayagang malugi. Alam ko naman na hindi mo ako papabayaan, ate. Halika na, naghihintay pa ang operasyon ni Kelly. Dr. Lee, pasensya na po. Paumanhin, huli ka nang dumating. Ano ang hibig mong sabihin? Napakahirap maghalangan ng malabado. Hindi namin kayo naabot, kaya ayon sa patakaran ng ospital, ibinigay ang transplant sa pangalawang pasyente sa listahan. Hindi ito ang huling pagkakataon. Patuloy kitang tutulungan para kay Kelly. Salamat!
Mami! Ikaw naharala, magiging maayos ka. Kahit anong gastusin. Kahit anong paraan. Kahit anong kahihinatnan. Ginanglin, may bayad kapag sinampal mo ako. Siguro ayaw mong malaman ng iyong anak ang deal natin. Nandi ang kapal ng mukha mo. Bakit mo pinabayaan si Chen Chen sa pugad ng gang at pinasok sa ganyang panganib? Nasa wishlist ni Young Masterling ang makipagsapalaran sa isang gang. Lahat ng ginawa ko para lang mabuksan ang kanyang mga mata sa tunay na mundo at umuwi na. Pero iisa lang ang anak ko. Paano kung may mangyari sa kanya? Yaling, mahal mo ang iyong anak. Mahal ko rin ang aking anak na babae. Hindi ko pagabayaan ang nangyari sa kanyang dalawa. Nandi, alam ko na napakabihirang blood type ng iyong anak na babae. Halos imposibleng makahanap ng angkop na dugo ng bato. Pero, kaya kitang tulungan. Talaga? Gutom ba't sa yung nalabay? Sabog ko. Kailangan tumalo si Chen Chen sa engagement party at makumpleto ang seremonya kasama si Shen Jinjing. Kainin ko. Wala mangyayari ba sa kay Kelly? Huwag kang susuko, ha? Hindi ako susuko. Kailangan pa niya ako ni Kelly. Gutom ka na ba? Kumain ka muna. Lucifen! Ang sarap ng amoy. Paano mo nalaman na mahilig ako sa Lucifen? Gusto mo talaga lahat ng matapang at malakas na lasa. Young Masterling, maganda nga ang buhay binyagan, malaya ka. Pero sa tingin ko, hindi rin mabuti ang sobrang pagiging ekstreme. Kailangan ng tao ng katuwang sa buhay. Halimbawa, isang asawang angkop sa iyong antas. Kasi ang isang maayos na relasyon ay isang. Ano nga ba yun? Ito ang iyong lakas sa mahirap na panahon at pinagmumulan ng kaligayahan. Ha? Bigla kang nagsalita ng ganyan? Anong gusto mo? Hindi ka nagko-confess ka sa akin sa pagbili ko eh. Bakit ka tumatawa? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naman, nagko-confess ka sa akin, hindi ba? Sa iyong oras, gusto makikipagtaw sa iyo. Magsama ka lang sa Lucifer mo kapag Huh? 3. 2. Anong nimpito mo? Isa! Nawala ng kuryente. Perfecto, magka-candlelight dinner na tayo. Bakit biglang may candlelight dinner? Anong gusto niya? Huwag sabihin na magpupropose siya sa akin. Maligayang kaarawan, Ling Xiaoye. Pero hindi naman gayon ang kaarawan ko. Hindi ka. Pakinggan mo muna ako. Ang kaarawan ng isang anak ay araw ng pagtitiis ng ina. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagdala sa iyo sa magandang mundong ito. Kaya dapat nating gantimpalaan ang ating ina ng may pagmamahal at pasasalamat. Maganda nga ang snap mo. Kaya umuwi ka na at alagaan ang iyong inang nagpagod para sa iyo. Pinagdiriwang mo ang kaarawan ko para lang akong pilitin na umuwi. Iyon nga ang ibig ko sabihin. Buti na intindihan mo. Sige, kumain muna tayo ng huling hapunan. Tapos umuwi ka na ng maayos, ha? Hindi ako uwi. Upo ka dyan! Sinasabi ko sa iyo, huwag kang matigas ang ulo. May naghihintay sa iyo sa bahay na nobya mo. Anong nobya? Ayoko. Hindi ako uwi. Tapos na. Gusto mo bang patulong sa akin habang buhay? Well ba? Hindi, siyempre hindi. Hindi ko nga kayang buhayin ang sarili ko. Ikaw pabubuhayin ko. Gito mo na ang nonsense. Ikaw ha, may problema ka ba sa utak? Takot ka sa malapit na relasyon. Wala akong problema. Okay. Eh bakit ka tumakas sa bahay? Sabi sa libro, ang daan patungo sa kaligayahan ay puno ng mga bulaklak at mga tinik. Hindi ako takot sa mga tinik. Basta ikaw ang naghihintay sa dulo ng daan.
Nandi ate, bakit hindi ka pumunta sa part-time sa club kagabi? Kumusta na kayo ni Young Master Ling? Huwag mo na banggitin, sumasakit ang likod ko. Sabi ang haon, ibig kang sa aking gahan ng punya sa na dalawa pa. Ako, Ibigay ko lahat sa'yo. Hello, hindi. Hindi ka na si Young Master Ling, hindi ko na kayo ispabahin ng dewa. Ano sila pa? Mahal nito, mas mabuti pang i-cash out na lang. Talaga namang mga anak ng mayayaman, mahilig gumastos ng tama. Dapat rosas ang bigay kapag nagko-confess. Pero para sa iyo, sunflower lang ang karapat-dapat sa init ng aking nararamdaman. Katulad mo siya, simple pero kahanga-hanga. Sobrang ganda mo. May isang bagay na lagi naping hinahangan sa buhay, di ba? Ikaw ang hinahangan ko. Gusto kitang kasama habang buhay. Ibebenta mo ba ang isda yan o hindi? Ibibenta! At ka na akong maghintay. Asensya na. Ulagari, Young Master, hindi ko rin yung matalata ng sweet things. Kailangan ko lang magtrabaho. Hoy, sandali lang ha. Heto na. Pasensya na. Ingat po kayo. Kanina habang nagko-confess si Ling Bityan, bakit mula ulit ang mukha ko? At tinatahip ang puso ko. Target ko lang siya, anak ng aking kliyente. Ngayon ba ang tamang oras para magsalita ng sweet nothings? Ano ba ang ginagawa ko? Tapos sila, ukay pa sa engagement nila. Hindi mo ako itinulak kalayo. Ibig sabihin, gusto mo pa na ang mabulta. Hindi ko mo na ang ibigaw kasi. Ako kapabahan! Patayang mo! Ikaw ang bumiyad! Kung kuno sa ng bangan, akala mo wala akong magagawa sa iyo. Ito ay dokumento ng market inspection mula sa regional supervisor. Nag-desisyon ako. At hindi nandiyan ka. Sige, mag-inspect kayo. Kasi ako, ang isda ko! Napakaanggo ng mga isda mo, siguradong may problema sa kalidad. Lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang amoy isda sa sapatos ko. Baka pag-isipan ko pang patawarin ka. kakatwa, bakit hindi siya nagsasagot ng tawag ko? Kung ayaw mo, halta ka. At dilaan mo. Stop food. Bangti, gagalaw na ako. Isang taga-bentang isda ka lang, patay na asawa mo, naka-ospital pa ang anak mo. Anong karapatan mo para makipagtapatan sa akin? Sino ba ang nagsabing patay na ang asawa? Sino ang nagsabi na patay na ang asawa niya? Sino ka? Ako ang tunay na ama ng anak niya. Nandi, hindi mo ba sinabi na patay na ang asawa mo? Araw-araw mo akong ibinabalita na patay na. Ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Huwag kang matakot, hindi kita papatayin. Ayoko pang madumihan ang puting suit ko, mahirap linisin. Pero, nadumihan ang sapatos ko. Dilaan mo ang sapatos ko. Saka ka lang makakaalis. Nandi, nagkamali ako. Kasi masawang na po ako eh. Maawa ka na. Palayasin na siya. Salamat. At ang aking babae. Ano kung bigyan pataskan? Usa pa ito. Parusa para sa pagpakalugi mo sa akin ng $1 billion. Lagi ko lang sinasabi, kung malakas kang gumawa ng mali, kailangan mong handa sa kahinatnan. Nangahas ka magtrigaw sa aking noon. Siya. Huwag mo kalimutan. Nasa ospital pa si Kelly. Siya ang iyong tukisan. Pamilya. Ano ang ginagawa ninyo? Ano po ginagawa ninyo? Ginagawa namin ang bagay na hindi para sa mga bata. Magandang pagkakataon ito para pauwiin siya. Nakita mo na, kaya hindi na ako magkukunwari pa. Ling Xiaoye, hindi ka nababagay dito.
Bixie, hindi ako nabagat dito. Ikaw at siya lang ang magkasama, ganoon ba? Eh ano na lang ako? Ano na ako? Mata sila isa? Nagkamali lang ako noon. Wala ka bang konsyensya? Ganyan talaga ang tao. Tandaan mo ito. Wala nang mas masama pa sa tao sa mundong ito. Kung ito lang mga matatanda ay puro lang pulanin. Bata, umuwi ka na. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano ba ang nagawa kong mali para tratuhin mo ako ng ganito? Alice! Huwag mo akong abalahin. Ayaw kita makita. Hoy, bata. Huwag kang mag-isip na espesyal ka. Hindi ka ang una niyang lalaki at hindi ka rin magiging huli. Ayaw ko na kayong makita habang buhay! Aalis ka. Bisa! Alice! Hayaan mo siyang umalis. Nandi, 3 beses lang ang pasensya ko. Kung makita ko siya ulit. Kung hindi mo siya mapakialaman. Kano man figil lang ako. Tara na! 매일 그리움 속에 그대를 불러보지만 닿을 수 없는 마음을 나도 이젠 알 것 같네요. 내 안에 그대를 놓을 수 없네요. 애써도 Sayang nga, lahat ng bagay na iyon. Kasama niya gagawin. Papanganay na anak ng pamilya, Shen. ang lahat ng iyon. Okay ba? Hindi ba yun? Ang gusto ko. May kulang sa akin. 하지 네요 기억하나요 나의 이 모든 얘기를 그대 향한 내 깊은 진실을 Tignan mo, may dala akong sarpa sa'yo. Bakit hindi ka umalis? Ako malis? Saan? Bahay ko ito eh. Kumusta ang plano natin kanina sa palengke? Natanggap ba ni Chen lang? Akala ba niya hindi na kita hahanapin? Sa tingin mo nagtatanghal lang ako para lukuhin siya? Grabe ang galing mong umarte, ate. Halos maloko na rin ako. Pero naisip ko ulit, hindi mo kayang saktan ako ng ganoon. May ibang dahilan yan. Kain na tayo ng tanghalian. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo na akong makita? Ang bilis naman ng buhay mo. Para lang iyon sa ibang tao. Ayaw ko mawala sa tabi mo kahit isang araw. Magaling na artista talaga. Hindi naman lahat ay babas lang. Masakit dito sa akin. Kahit alam kong gawa-gawa lang, nakita kitang malapit sa iba, nasaktan pa rin ako. Pasensya na. Alam ko naman hindi mo kayang saktan ako. Manumpa ka na hindi mo ako lulukuhin, na hindi mo ako iiwan. Suka! Umiiyak ka ba? Umiiyak ka talaga. Yung nasa ibaba, patayin na ang stereo ninyo! Kahit pahirapan mo ako libot isang beses, mamahalin pa rin kita tulad ng unang pagmamahal. Nakakainis ka. Ito ba ang wish notebook ko? Nakuha ko iyon. Bakit taladala mo palagi at nakaalalay lang dito? Huwag sabihin, miss mo ako. Bakit kaya? Miss mo na ba ako? Hindi ka umangal. Ibig sabihin miss mo talaga ako. Ate, gusto mo na ba ako? Tahimik ka lang, tinanggap mo na. Gusto rin kita habang buhay. Ang ko'y hus kapag ng araw. Mag-camping. Manood ng horror movie. Sama-sama natin ako niyan.
Okay ba? CJ, Mommy, masakit! Tulungan mo ako! Sobrang sakit! Mommy! Ang balat ni Kelly ay nagkakaroon ng matinding pamamaga. Hindi siya kumaspitong mag-dialysis. Kailangan na mag-intubate ngayon. Mommy, masakit! Tulungan mo ako! Siling Furen lang ang makakaligtas kay Kelly. 别让共同인생你看把推吧看。 Hindi ba tatapos ang mga matamis na salita noong karaan? Bukas, may masquerade ball. Sasama ka ba sa akin at magliligaw sa akin sa harap ng lahat? Siyempre, huli ako. Hindi ka ba natatakot na mabiktima ako ulit? Hindi. Kahit na anong panganib, hindi ako matatakot. Ipinumula ako ng gamit. 동화 같은 시간 그 속에 난 남겨진만 그 두려움만 Ling Firen, gawin mo ang sinasabi ko. Bukas. Siguraduhin kong malo yung anak si Joshua Pradina. Nasaan ka, ate? Nandito sa likod mo. Ang ganda. Kupirmahin natin. Pagkatapos na yon, magiging girlfriend ko na kita, di ba? Ate, sabihin mo malang direkta. Hindi touchscreen ang mukha ko. Marami ka pa namang pagkakataon na mahawakan ang mukha ko. Mamaya na. Ikaw ang isusot ng mastara, ha? Tandaan mo. Huwag kang mag-alala. Sundin lang natin ang pinagsinsayo natin. Hindi ako nagkaalala. Ang pananalig ko ay simple lang. Lagi palang tama ang sinasabi ng ate ko. Sige, alis na. Anong mayari? Wala, okay lang. Paalam. Maayos lahat. Ang ingay naman. Talaga namang lahat ng babae mahilig sa grand reveal. Hindi exception ang at ko. Hindi ako natatakot sa mga kinig. Basta ikaw ang nasa dulo ng daan. Ako, Siling Bitchin. Palaki akong kumpleto ang lahat pero nag-iisa. Nais kong magmahal. Pero wala akong fita kaluluwa na kasing ng akin.
Ikaw ang liwanag sa aking maputlang buhay. Payaginip at nagliliwanag. Bili mo sa akin ang mabamahalaga ng angar ko. Hayaan mo namang suklian kita. Mula ngayon, ang aking buhay at lahat ng meron ako ay babahagi sa iyo. Sumusumpa ko sa aking puso. Sa puprotektahan kita habang buhay. Pumapayag ka ba? Nasamahan ako habang buhay. Pumapayag ako. Naghahanap ng bagong tatay para sa anak ko. Panaginip mo. Ano ba ginagawa mo? Engagement ni Miss Ling ngayon, bawal magkamali kahit konti. Nandi. Bakit nandito ka? Yung nasa entablado siya ba yun? Judge, hindi ko alam na ganyan kamahal sa akin. Sobrang saya ko. Maligayang pagbati sa engagement ni Young Masterling at ng anak ng pamilya Shen. Kasayit. Ano, Apriksa? Walang makakatalo. Walang tatalo sa kanila sa negosyo mula ngayon. Naintindihan ko na. Nilalaro ka lang ni Young Masterling. May ibang babae siyang pagkakasalan. Hoy, ikaw pala ang taga rito. Tigilan mo na ang kakuhan mo. Lumabas ka na. Huwag kang mag-akala na espesyal ka. Hindi ka magiging una sa kanya. At hindi ka rin magiging huli. Tandaan mo. Walang mas mapanganib sa mundo kaysa sa tao. Pula na panganib ang mundo ng mga magkatanda. Bata, mas mabuti pang umuwi ka na. Chen, lumaki ka na. Masaya na masaya si Mama. Napakagandang engagement ceremony. Talagang pinag-isipan ng pamilya Ling. Anak, narinig mo ba ang sinabi ni Ling Xiaoe? Tapat lahat ng salita niya. Judge, sinabi mo pahalagaan mo ako habang buhay. Huwag kang atras ha. Mama! Ikaw ba ang nag-ayos ng lahat ng ito? Nandi mismo ang nagmungkahi ng basketball na iyon. Niloko ka niya! Hindi yan possible! Ikaw ang pinagasan niya! Gaano mo ba talaga kakilala ang mga tao sa slums? Hindi naman tama-tawa mo iskayaban, bawat samantala tusok. Sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya doon, may natitira pa bang katapatan sa kanya? Huwag kang magiging knave! Oo! Ang mga salita mo. Hindi ko maniniwala kahit isa! Kaya pala, nagkunwari ka kay Ling Beichen ng matagal na panahon. Dahil lang sa pera ng pamilya Ling para dalhin siya pabalik. Alam mo ba kung gaano siya kayaman? Para lang sa ilang milyong piso ibinenta mo siya. Kumikita lang ako ng perang na narapat sa akin. Talagang hindi ka nagkagusto kay Ling Beichen kahit kailan? Bakit mo paalagaan ang isang asong ligaw? Bigyan lang ng pagkain tapos na. Para sa akin, si Ling Beichen ay katulad lang ng isang hayop. Peke ang lahat. Talagang niloko mo ako. Walang taong maaaring gawin ito sa akin. Nandi! Magsisisi ka. Mahal ko, mag-camping tayo sa weekend. Sige, manood tayo ng sunrise at sunset. Manood ng sunrise at sunset. Mag-camping. Manood ng horror movie. Tawihan tayo yun ka. Ate, buksan mo na ang pinto, please. Bakit mo pa nilock ang bintana? Isipin mo na lang akong isang ligaw na asong iyong inaalagaan. Uwiin mo na ako. Magiging mabuti ako, promise. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Sa mundong ito, Wala pa kang isa man na masakit sa akin.
Kinagawa niya akong laruan na sinukuha ng sinuman. Pero hindi naman ako tao-tauhan. Matagal ko nang alam na walang nagmamahal sa akin. Nakarama ko nanay ko. Dahil lang natupad sa akin ang kanyang pangarap na maging perpektong ina. Nakuling ko naman ako. Sinangalis mo ko sa nabugan. Nakakatawa, di ba? Ganyan kakatawa ang buhay ko. Mahal na mahal ka. Ingit pa ako. Takot na iwan mo ako. Takot na magiging pwede ko ngayon. Nakikiusap sa pituan mo para sa kaunti kawa. Isim angkin, tangkungit po. Hindi mo! Yun. Ikaw ay isang lalaki. Dapat hawakan mo ng mahigpit ang iyong kinabukasan. Unahin mo ang trabaho. At huwag hayaan labunin ka ang pag-ibig. Isang mo na ang mga pulang makabahalan. Bumalik ka sa kinatatayuan mo. Don't say goodbye 꿈에서라도 헤어지지 말아요 우연이라면 내 손을 잡아줘요 Ling Bicheng, Wala na ako sa mundo mo mula ngayon. maging masaya ka. Mabuhay ng maligaya. Luozong, tignan mo na, ninakaw ng Wangshi ang aming proposal at nag-trending pa kagabi. Hindi mo ba nakikita na nandito ang chairman? Lingsong, ano ang gagawin natin? Kung sino mang mga has na amuyin ang swimming group, tatangkin nila ang kahinatnan. Pabitos na. Kung sino ang nagkahari sa lungsod na ito. Sino ang naglagay ng mga sunflower? Alisin na! Chenjej, ako ang naglagay niyan. Hindi mo ba gusto? Allergic ako sa pollen ngayon. Aalisin ko na agad. Osra mo, ang tema ay mermaid, pakitinggan po. Mermaid? Amoy isda. Nakakasuka. Bakit mukhang palengke ng pagkain ang dating? Ikaw ay mali. Opo. Papagaming overtime kang design team para gawing kulit. Si Chen Chen, parang may dating na chairman na talaga. Halika, Lingsong, pakiusap, iinom tayo. Ikaw, Siya ang anak na lalaki ng pamilya Ling. Shengming. Ang bagong tagapangulo ng Lupon. ano? Ikaw pala ang tagapangulo ng Xingming. Kung alam ko lang na Xingming ang ling mo, kahit magkano pa ang ibayad ni Ate Nandi, hindi ako pumayag. Ano? Binayaran ka niya? Ano ginagawa niya sa'yo? Hello, Ate Nandi. Bakit hindi ka dumating sa bar ngayong gabi? Pagod lang ako. May bagong trabaho akong nahanap para sa'yo. May kumpanyang naghahanap ng helper. Mayaman ang boss pero pang walang utak. Subukan mo. Sige, ipadala mo sa akin ang address. CJ, buta mo ka sa lasing garib. Okay.
Hindi. Pinilit ako. Napakalaki kasi ng bayad. Patawarin mo na ako. Congrats, pumas ka sa interview. Ito, iyo kontrata. Pasensya na, Liu Zong, hindi ko alam na subsidiary ng Shengming Group pala ito. Hindi ko kaya ang trabahong ito. Tingnan mo muna ang sweldo bago ka magdesisyon. Matakaw ang ganitong tao. Kung sapat ang bayad, kahit maglinis ng TV, gagawin niya. Okay na ba ang sweldo? Hindi naman ako para sa pera. Gusto ko talaga ang ganitong trabaho. Liu Zong, ganito ka-jologs ang uniform ng mga janitor dito. Bahagi ito ng kultura ng aming kumpanya. Sige na, para sa pera, titiis na lang. CJ. Lingzong, ayon sa utos ninyo, nakapasok na si Nandi. Ano pa ang susunod na gagawin? Paghirapan muna natin siya. Siya iyon ang bagong janitor. Utos ni Lingzong, pahirapan natin siya. Ikaw na ang bahala. Liu Zong, huwag kayong mag-alala. Matagal na kaming may atraso. Marami pa kaming hindi naaayos. Nandi, sa wakas nahulog ka rin sa aking bitad. Ay naku, hindi ko sinasadya. Bakit di ka makakalusot sa lahat ng lugar? Para kang multo na hindi maalis. Nalaman ko na ang asawa mo, isang ekspreso at tambay na walang kwenta. Sa labas baka matakot ako sa kanya, pero dito, hindi. Shengming ito. Teritoryo ko ito. Haya. Ay, nadulas na naman ang kamay ko. Sinabihan kita, matagal na kitang tinitiis. Buhulo ha. Kaya lang hindi mo nangam kung ikaw na ang gagamitin ko. Subukan mo. Malalagpasan mo ako. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Ano naman nangyayari dito? Bagong janitress yan, hindi pa marunong mag-mop ng maayos. Sinabihan ko siya, tapos sasapakin pa niya ako. Miss Shen, okay ka lang ba? Tawagan mo akong Ginang Ling. Lingzong, si Miss Shen, nanapakin na naman ang tao sa kumpanya. Sino naman ngayon? Si Nandi. 20 segundo na lang. Lahat ng makuha mo, sa'yo na yan. Dagdagan natin ng konting hirapan para sa kanya. Lingzong, pipigilan ko ba siya? Hindi na. Tingnan nyo, tingnan nyo. Nakakahiya naman! Bakit ganyan ang suot niya? 1 minuto lang, natapos pa niya. Pero ang mahalaga, hindi buhay. Salamat sa tip, Miss Shen. Pasensya na, hindi ka nagbayad kaya hindi kita tawagin ng libre. Pagod na rin ako. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa iyo? Isang janitor, nagdadamit ng ganyan, sino ang gusto mong akit-akitin? Nagtataka rin ako kung bakit ganyan ang uniform ng mga janitor sa opisina ninyo. Tingnan mo ang mga iba, wala namang nagdadamit ng ganyan kagaya mo. Madam, baka si Ling Xiao ang target niya. Kailangan siyang aralin para malaman niya kung sino siya. Hubarin mo ang damit mo. Dito mismo, palitan na ngayon. Pagpalit ka na, hari ka na. Huwag mag-atubili, hubarin mo na. Hubarin mo na! Nagtatabo ka pa? Katulad mo, galing sa squatter, kung hindi ko kontrolin ang lakas ko. Isang tapak ko, marami akong mamamatay. Palitan mo na agad yan! Jingjing, anong nangyari? Kuya Chen! Tikil! Nandito na ang chairman, aalis ka pa rin? Kuya Chen, nagdala ako ng tanghalian para sa iyo. Matagal ko itong niluto, sira pa ng janitor na ito. Sinabi ko sa iyong palitan ang damit mo, hindi mo narinig. Ayoko na ng trabahong ito. Pwede ba? Nabasa ko ang kontrata na pinirmahan mo. Malinaw na nakasulat doon, kung magbitiw ka, kailangan mong magbayad ng 10 milyong pisong penalty. Di ba yun? Vincent, bitag mo ito.
10 milyon. Ibenta mo pa lahat ng inuno mo. Hindi mo pa rin mabayaran, di ba? Kung hindi mo mabayaran, kubarin mo ang damit mo. 10 milyon lang iyon. Dagdagan mo pa ng ilang zero. Wala akong pakialam. Marami na rin naman akong utang. Ano ba siya? Okay, tigil ka nga! Ling, itim na sukit ang suot ko ngayon. Patay ka. Nagbabanta ka sa amin, Ling. Hulihin sila. Kapang Mox, pumunta pa ko sa Xingbing para magyabang. Soba-soba na sila! Ano ba gawa mo? Good pala. Relax lang. Biro lang yun. Hindi mo naman talaga inakala na pakatayin siya, di ba? Nagbibigay ako ng security kay Ling. May usap na ako kung kukusin sa kanya. Ling, yung isang bilyang proyekto ko, naghihintay ka rin ng pirma mo. Abala ka sa aking babae. Hindi mo ba napansin na kinuha na ang iyong anak? Shen! Hindi! Nawala si Ling! Kaya pala ito ang tunay na layunin ninyong dalawa. Ikaw ang nag-ayos para makita ko si Tingting sa club. At ang pagpasok niya sa Xingming, bahagi rin ng plano mo. Wala simula kang magtutusan. Niloloko mo na naman ako. Hindi totoo yun. Ling, natural lang natutulungan ako ng aking babae. Kapag naisip mo na makipag-ugnayan ka sa akin, abangan ang aking sagot. Tara, Nandi. Nandi, hindi mo naman talaga iniisip na para sa'yo ako pupunta sa Xingming, di ba? Ikaw na nagsa akin. Na umalis na, kusulat mo, wala na akong sabi. Nagbago na ang panahon lang. Hindi na ako yung dati na hindi na nasa ilalim mo. Kapag putol ang carotid artery mo, mamamatay ka sa labis na pagdurugo. Wala namang kakapaglikas sa'yo. Hindi ako naniniwala na gagawin mo yun. Huwag kang umasa sa aking kabaitan. Papatayin mo ba ako? Sa tingin ko, magandang ideya nga iyon. Kaya nagkalo ka na naman. Ako ang tunay na ama ng iyong anak. Isang kriminal na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ama ni Kelly. Kaya naman noong nabuntis ang aking ate, nais na niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Baka ako ay maging pasaway, pero hindi ang aking mga mahal sa buhay. Ayaw kong ipanganak na si Kelly ay nasa hukay na agad. Kaya ipinagkanulo mo ako, dinala ang aking anak para mamuhay ng mahirap. Mahirap nga, pero matuwid ako at walang bahid ng kasalanan. Tiyan lang, ayaw kong makapatay dahil sa iyo. Kaya mas mabuting sumunod ka sa akin. Nagawa ko na kitang ipakulong noon, kaya kaya ko ulit ngayon. Kaya! Ano? Nasaan si Shen Jingjing? Dahil ninyo ito ang anak ng Shen family. Kuya lang. Ang iyong family ay may 10 bilyong piso. Wala silbi ang bihaging si Shen Jingjing. Ako ang dapat bihaging. Natulog na kami niyang Master Ling. Baka hindi niya inaamin, pero ako ang tunay na mahal niya. Ang pagbihag kay Shen Jingjing ay sa gabat lamang. Pakawalan siya. Kabubuhan, ako ang nobya ni Ling Bichen. Ako ang pinakamamahal niya. Mukhang lumana at pangit pa yung babaeng yan. Ano bang nakita niya sa iyo? Mahal niya ako kahit mag-isa sa dilim. Mahal niya akong hindi yumuyuko. Tanga naman niyang kasama. Sinabihan ko silang pakawalan ka. Ako pa yung tinampot nila. Sige na! Dalhin silang dalawa sa rooftop. Ipaalam kay Ling Bichen, 1 oras lang ang bibigay ko kapag hindi siya nagpakita. Itutulak silang dalawa. Pababa. Ling Xiaoye, dahil pirmado mo na yung kontrata, pumili ka na ng isa sa dalawang yan, yung isa itutulak ko pababa. Isnauli. Sino ba talaga ang pinakamamahan mo, yung gustong-gusto mong protektahan? Hindi, lias mo ako. Hindi ka pong sikingat sa akin. Sa tagal nating magkakilala, kahit hindi ako makiusap, pipiliin mo ba talaga yung hangal na mayamang dalaga? Mas mabuti pa yung spoiled na mayamang dalaga kaysa sa masamang loob mong ahas na maganda. Salamat sa papuri, Ling Xiaoye. Wala ka ba talagang kahihiyan? Wala. Nakapili ka na ba? Iba din ako pasensya ko. Huwag mo nang isipin. Siya ang pipiliin ko. Siya ang pinili ko. Chenjej, alam ko ikaw ang pinakalag-aalangan sa akin, kaya sigurado lahat nga paligtas ako. Pero ang sakit ng pulso ko sa tali, pakawalan mo na ako. Kamabiswaan ka siyan. Ako. Kung mo maalis, paano ko naman magagawa iyon? Bawat kurap niya ay may kahulugan. Pero bakit niya? Kinukurap sa akin na iligtas si Shen Jingjing. Salamat sa papuri, Ling Xiaoye. Pwede pa ba akong yumakap ng isang beses sa anak ko? Sigurado ba siyang makakatak siya ng mag-isa? Nandi ko, masakit ang maidamdam ng pagtataksil. Itulak siya. Sandali lang. Araw-araw tuwing hapon, tumatawag sa video si Kelly para sa akin.
Ah, Bakit ikaw na naman, masamang tao? Nasaan ang nanay ko? nandito ang nanay mo, pinggan mo. Inimbitahan ko siya dito. Magandang tanawin mula dito. Nakita mo na ba? Huwag mong gagalawin ang nanay ko. Nako, bakit ko naman gagalawin ang nanay mo? Siya ay isa sa mga taong pinakamahal ko sa mundong ito. Ikaw ang una, Kelly. Sigurado ka bang hindi masasama ang mga taong nasa likod mo? Hindi sila masasama, mabubuti silang tao. Bumiti kayong lahat. Pinggan mo. Mas nakakakot sila kapag ngiti. Masakit ang tiyan ko. Gusto ko ng nanay ko. CJ, hintayin mo ako ha. Ibabalik ko na ang nanay mo, okay? Hintay ka lang. Nandi. Hindi pa sana ko yun. Try ka sana. Patay na! Pretid. Aligayin siya. Kahanga-hanga, may kahinaan na pala ang walang pusong langje. Langje, ang babaeng iyon ay walang pinipili kapag nagagalit. Hindi ka ba natatakot na mag-traitor siya sa atin? Relax. Don't be not pick out. Chenjej, hintayin mo ako. Nanay, nasaan ang tatay ko? Ako ang tatay mo. Sinungaling. Naniniwala lang ako sa sinasabi ng nanay ko. Nandi, alam ko na nagkasala ako sa iyo noon. Pero nag-favor ka rin sa akin. Tayo ay magkamano na. Dahil, matagal mo na rin inaalagaan ang anak ko. Magpapakumbaba na ako. Kasal mo ako. Ang singsing mo, mahal ito ah. Eh syempre naman. CJ, umayag na ako. Tutulungan tayo. Lumabas ka nga sandali. Ano ba gusto mong sabihin sa akin? Alam mo ba kung bakit tinanggap ko ang singsing mo? Hindi. Bakit? Na-fall ka na ba sa akin? Kasi maaari ipapalit si pera. Ang yaya, ang caregiver, at ang private room sa ospital, napakamahal ng gastos. Ikaw, nilason mo ako! Hindi ko papayagan na kahit sinong bastos ang makalap sa aking anak. Isang hamak na balasubas, nangangarap pang makuha ang kayamanan ng pamilyang Ling. Dalhin siya. Nandi, magaling ka. Tama ang ginawa mo. Ipinangako ko, sa loob ng isang linggo, hahanapin ko para sa anak mo ang pinakamahusay na donor at doktor. Salamat po, Ginangling. Mama, kailan umuuwi si Papa mula sa dagat? Darating pa rin ba siya para bisitahin ako? Siyempre, darating siya. Boss, heto ang kape para sa inyo. Hindi ako ngiyong ng kape. Palit mo. Hindi ako ngiyong ng mineral water. Alitan ko eh. Hindi ako ngiyong ng ko. Alitan pa ulit. Boss, nandito na ang Thai milk tea mo. Inumin mo na, mainit pa yan. Bakit? Ayaw mo na rin ba ng Thai milk tea mo? Hirap na hirap ako para makuha. Hindi. Yung milk tea na yan para sa'yo. Tumahimik ka! Lumabas ka! Ay, pasensya na po, Lingzong. Eh, ang kadalaan mo na akit sa pulungan. Hindi pala hiling kakasing pama. Marami na kaming pinaghanap na lugar. Pero hindi pa kayo pilihan tamuga. Bakit naman, yung iba para sa kapayapaan, yung iba para sa kayamanan? Wala talagang lugar na pwedeng magbigay ng dalawa. Bakit hindi hatiin sa dalawa at ilagay sa magkaibang lugar? Hindi ba nare-resolve na yun? Tumahimik ka! Lumabas ka! Pasensya na po. Ikaw, linisin mo ang buong gusaling ito ngayon.
Tandaan mo, huwag kang basta-basta magsalita at huwag kang makipalagayan kay Lingzong. Matagal-tagal akong nagtatanim ng galit. Ano naman siya kulitan ng pera mula sa mga kapitalista? Bali sa tabugos kayo sa araw. Ba't ko kasgrahoping eh? Ano ba to? Haro, pasensya na. Biglang nawala ng kuryente. Naabisuhan ko na ang electrician para gumamit ng backup power. Huwag kayong mag-alala, sandali lang. Akala ko sa mga squatter area lang nagkakaroon ng brownout. Hindi ko inakala na maapektuhan din ang sikat na Shengming Group. Lingzong, nagawa na po ang iniutos ninyo. Hating gabi na, nag-iisa siya sa loob ng elevator. Kahit ang pinakamatapang na tao ay matatakot yan. Nandi, matagal na kitang hinihintay. Sino ka ba? Ako ang parusa sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Nakapati na ako ng maraming isda. Pero hindi ko kailanman sinaktan ng mga mabuting tao. Ikahiya mo. Halimbawa, may niloko ka na bang tao? Ang mandaya ay may kaparusahan sa impyerno. Hindi ako takot sa impyerno. Ang kinakatakutan ko ay ang hirap ng buhay dito sa lupa. Ang mga pagkakamali mo. Ang mga taong niloko mo, wala ka bang pagsisisi? Ling Bichen! Buksan mo ang ko! Nandi, ito ang kapalsahan sa pagluin sa akin. Akala mo ba gusto kong manlinlang? Umiyak si Kelly noon, sumisigaw ng mama, tulungan mo ako. Matiisin siya kaya lagi. Kung hindi siya sobrang sakit, hindi siya sisigaw ng ganoon. Pero wala akong magagawa para sa kanya. Ang nanay mo lang ang makakapagligtas sa kanya. Pero ang kondisyon ay, kailangan ko rin ikaw ay kalsibiman. Ipasok mo. O tapos no, hindi mo. Lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ano naman ang mababago kung sinabi ko? Maraming paraan ang nanay mo para saktan ako. Pero hindi ko papayagan na may mangyaring masama sa anak ko. 라고 말해도 Ang magandang balita, nakakuha ako ng huling tinapay. Ang masamang balita, nasunog ito kaya hindi nabenta. Sige na, pag gutom na gutom ka, kahit ano kakainin mo na. Pag sobra gutom na gutom ka na, kahit anong pagkain pwede mong kainin. Ito, sira na, hindi na pwedeng kainin. Ikakain kita sa masarap na restaurant. Ate, yung sinabing sa elevator kanina, hindi ko talaga alamin dati. Patawarin mo na ako, ha? Nandi! Pag-usapin nga rin ito. Misunderstanding lang kung lahat na nangyari. Hindi ko naisip ang kahirapan mo. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naisip ang sitwasyon mo at hindi ko naisip si Kelly. Kung galit ka kasi hindi kita naprotektahan nung ginapit ka noon, pasensya na. Patawad. Kung sapat na akong tingin ng bawat, abas anak bilis. Hindi mo ako papatingin. Kaya kong protektahan kayo ni Kelly. Itiwala ka sa akin, ha? Seryoso akong humihingi ng tawad sa iyo. Ngunit kayo ko hindi man kong hasisagisa. Gusto ko na ayusin lahat na yun. Ayaw kong makinig. Nasa bahay ako, bakit nakabahabol mo pa ako? Pasensya na, bahay ko rin ito, binili ko na ito. Magpakilala muli tayo. Ako ang bago may-ari ng bahay mo. Saan ka pupunta? Sa kapitbahay ko sa kabilang kwarto matutulog. Ay, nakalimutan ko sabihin, binili ko na rin ang kabilang unit. Doon na ako sa kapitbahay sa ibaba mapulog. Pasensya na. Buong gusali, binili ko lahat. Ling Bichen, makikipagapan ako sa inyo ng mga mayaman. Ling Song, kasi piensa yung suga. Ano bang ginawa ko na walang hiya? Ikaw ang puno ng masamang iisip. Gusto mo lang naman pera, di ba? Patuyuin mo ang buhok ko. Tapos i-massage mo ko. Pagkano ang bayad? Tumatak ng presyo. Saka pa. Nakakinabangan na kita ng maraming beses noon. Dapat bayaran ko rin iyon. Hindi naman maaari wala kang makuhang kahit ano sa akin, di ba? Pagkano ang isang halik? Pagkano naman kung matulog tayo? Ling Bichen, ay ikaw. Ikaw, gusto ko ng trabaho sa piyang tao. Dati.
Congratulations! Isang masaya at purong batang babae ang namatay sa harap mo. At ngayon, isang malamig at makatwirang lalaki ang ipinanganak muli sa mundo. Tigilan mo na yan. Hindi ako okay. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Iniisip mo bang maawa pa rin ako sa iyo sa ganyang dahilan? Hindi ako nagsisinungaling. Wala pa akong kinakaya buong araw. Kung nga, manga, takosahin mo. Anong sila pinapasasabi sa akin? Walang nagpuro sa iyo. Kulila ka ba? Ulila ako. Naudod ako yung magnahuli naman ako. Hindi ko speak on orphanage. Nasiyan ka ba? Hindi mo alam yun, diba? Kaya naman nagpupumilit akong mabuhay. Hindi ko hahayaang ang nag-iisang anak ng ate ko ay maging ulila tulad ko. Kahit gaano kahirap ang buhay, mananatili akong buhay. Dahil ako lang ang sandalan ni Kelly. Tigilan mo na ang pagkukunwari. Hihinto na ako. Okay na ba? Gumising ka na, please. Hindi ang kumay. Nagbenta na ako ng isda ng maaga pa lang. Kaya naman ko ang makinis ng buong basali. Wala akong panahong kumain. Tapos ikaw pa ang nagkulong sa akin sa elevator. Nang makawala na ako, ubos na rin ang tinapay na ibinibenta. Hayaan mo ako maulog ng kaunti. Tapos siguro, hinagawag ko to. Kaibigan, pagkatapos maluto ang miki, kunin ang itlog, balatan at hiwain. Ling Xiaoe, yung pagkain mo noon, delivery yan, ano? Almost lang naman. Ano naman ang aking bagay dyan? Ayun, ako, ayun. Ganyan ka nakalaki. Hindi pa marunong magluto ng Mickey. Bakit hindi ka kumain na maayos? Bakit pa pala ng isa? Hindi ba kumuha ka ng aking pera sa nanay ko? Binayaran ko na ang utang ko. Kubong gamitin ang pera mo para mapahiya ang hirap. Wala kaming deal. Ano ba yan? Kakainin mo pa ba ito? O hindi ibigay sa akin? Matapos ang pag-aalaga, maayos na ang kalusugan ni Kelly. Nakaschedule na ilhaw version. Pirmahan mo na. Nandi, talagang tapos na kayo ni Ling Xiaoye. Marami akong kilalang magandang lalaki. Gusto mo bang ikilala ko sa iyo? Ito sasabihin ko sa tatay ko ito. Ang chairman ay... Sino itong batang ito? Saan galing ang batang ito? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Utak-utak lang sa... Hinahanap ko ang tatay ko. Sino ang tatay mo? Siyang Master Ling, si Ling Bichen. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Bata ka pa lang, manggaganso ka na agad. Wala kang mudo. Patay na ba ang nanay mo? Hindi ako nagsisinungaling. Tatay ko siya. Prinsipe siyang galing sa dagat. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Bantay! Tatay, bitiwan mo ako! Gusto kong hanapin ang tatay ko! Ano? Nananakit na naman si Miss Shen. Baka parang yun, 5 o 6 na taong gulang. At sinasabi pa niyang si Bosting ang tatay niya. Nit, makakigay mo laskot niya sa sital. Nasaan siya ngayon? Nagtatanong ako sa lahat. Narinig ng isang nurse na sinabi ng hanapin ang patay niya, pero akala namin biro lang ng bata. Tatay! Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong pumunta dito at sirain ang pangalan ni Bossling? Hindi ako nagsisinungaling. Puro kasinungalingan sa bibig mo. Kitang-kita, batang kabo ka na sa Nemangancho. Ang pangalan ng Shenming Group at ni Bossling ay hindi dapat mapahiya kahit kaunti. Sabi mo, prinsipe sa dagat ang tatay mo, di ba? Pumunta ka na lang sa tubig at hanapin mo siya. Itapon ninyo siya sa tubig. Bigyan ninyo siya ng leksyon. Miss Shen, bata pa iyon. Kung may mangyari, Ko, ano nagot? Naku! mga walang kwenta. Kelly! Ling Bichen! Ling Bichen! Gising ka na! 아직 널 기억해 밤하늘 별들의 길처럼 날 서지 아무 발현 없이 Promise! Lingzong, sobra kang naging pabigla kanina. Natakot na ako. Daddy! Mommy! Huwag ka matakot, nandito si Daddy. Ikaw ang tatay niya.
Ano yung posible? Gaano ka ba katanda nang ipanganak siya? Sino ba talaga siya sa iyo? Nandi, anak mo ba itong bata? Gagamitin pa ang isang bata para mangakit ng lalaki. Talagang walang hiya ka. Ikaw ba ang gustong itulak ang anak ko? Ako nga, so ano? Nang gamitin mo siya para akitin si Chenjej, dapat alam mo na ang magiging resulta. Talaga naman, kung bastos ang ina, bastos din ang anak. Pumunta muna tayo sa ospital. Malaki ang naibigay na takot kay Kelly. Daddy, sabi ni Dr. Lee, magpapakilala siya ng boyfriend sa mommy. Pigilan mo siya agad. Sa atin lang ang mommy, walang makakakuha sa kanya. Tara na. Pasensya na. Nagpagulo ako sa iyo ngayon. Bakit kanyang pula ang mukha mo? May laglag ka. Masakit na, ate. Masakit talaga. Ate, tulungan mo ako. Dr. Lee, pakihinaan ng konti. Bugsang malakating mo. Ate, napakapait ng gamot. Ayoko. Maliban na lang kung kakalikan mo ako. Ang na. Bisa mo. Dapat pala pinalitan ko na lang ang antibiotic niya ng lason. Nauhok ba? Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Hindi ako alis. Tanga ka ba? Nasugatan ka pa rin, nagpakatatag ka pa para iligtas ang iba. Hindi siya basta iba. Anak siya ng ate. At ate pa niya ang tawag niya sa akin. Gabi na. Oras na para uminom ng gamot. Ayoko. Sobrang pait ng gamot. Mas makait pa sa buhay ko. Masakit din ang sugat ko. Mas masakit pa sa puso ko. Ano ba talaga ang gusto mo para uminom ka na ng gamot? Pwede pa na lang kung pumayag daw maging girlfriend ko. Kung itataboy mo na naman ako ngayon, hindi na ako babalik pa. Walang pakialam ko. Mamakit ako gusto mo. Pakinggan mo ako. Akala ba na tuminangin na kaya nila akong ikulong sa maliliit na tusong iyon? Magsisisi siya. Puto na akong singkap sa nantunan. Siguluhin kong ang buong pamilyang Ling. Ibo ka sa kapanguho. Oo, siya ang mukha. Masarap anda. At ikaw, Nandi ko. Sana sa lahat ng ito. Langje, nandito na siya. Halika. Langje, may kailangan ka ba sa akin? Opo. Narinig ko na magkaibigan kayo ni Nandi. Pagkisbungi. Magkaklase kami at magkasamahan sa trabaho. Magaling. Sumuko ka sa akin, gawin mo ang sinasabi ko. Patatawarin na kita. Langje, lagi na kitang hinahangaan. Maging sa iyo. Ito ang pangarap ni Chen. Gusto mo bang mamatay? Patawarin mo ako, Langje! Itong pahatsa mo. Susundin ko ang lahat ng utos mo. Nandi. Hindi ka makakatakas sa akin. Nagbibiro ka ba? Makipagtulungan kay Chen lang. Alam mo ba ako ang tanging anak na babae ng pamilyang Shen? Pag-isipan mo, pero huwag masyadong matagal.
Habang tumatagal, mas maraming panganib. Baka malaman ng pamilyang Ling ang mga malaswa mong sikreto noong nag-aaral ka sa ibang bansa. Tulad na nakatira kayo at nabuntis ka. Paano mo nalaman iyon? Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, kung sasali ka sa amin, itatabo ko ang lahat ng iyong mga sikreto. CJ, Hoy, Langje, handa na ang lahat. Pwede na nating isara ang... Ginang Ling! Nagkita na tayo ulit. Mahigpit ang seguridad dito. Paano ka nakapasok? Ikaw lang ba ang pwedeng kumuha ng tauhan? Bakit ako hindi pwede? Ginang Ling, dahil sa tiwala ninyo sa amin, nakakuha ako ng pagkakataong magdagay ng sarili kong tao. Say lahat sa audition lang. Tita, napilitan lang ako. Maniwala ka sa akin. Sige na, malapit na. Darating na siya ang Masterling. Shen lang! Alagaan mo ang ani ko. Magkano ba gusto mo? 1 bilyon. 1 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Ba't manati ka ng 1 minuto? May ayusin ako. Magsisimula sa dalawang babaeng ito. Langje, lagi naman akong sumusunod sa iyo. Mga kasosyo tayo. Bakit mo ako gagawin ito? Wala kayong kwenta. Kumilos. Tutok mo, no? Bakit nandito ka? Alam ko, hindi kita masusuli ng pamilya Ling, kaya naghintay ako sa lilim. Hanggang mawalan ka ng pasensya at malantad ang lokasyon mo. Hindi ko inakala na mas komplikado pala ito kaysa sa inaasahan ko. Chen lang, matanda ka na. Kahit ang pasensya mo, mas mababa na kaysa dati. Bakit ba ako nagpupumilit sa 1 bilyon? Nakalimutan mo na ba? Bakit? Bakit mo ako nakanulo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng 1 bilyon, mayroon ka ba yun? Nandi! Wala akong pasensya kasi wala na akong panahon. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng doktor 3 buwan na lang ako. Ayun, ilang araw na lang siguro. Like home cake. Malapit akong mamatay, ano? Ay mo doon kita noon, siyawnan. Mabot mo ito. Akasmok na. Di ko mawan. Imission. Huwag kailanman maging tuta ng iba. Tumakbo. Paalam pa bang iwalay ko? Dito ko pinili ni Ling Bichen na pumili at hindi ka ang pinili niya. Inihanda ko na ang lahat sa ibaba. Hindi ka ba mamatay kahit mahulog? Gusto ko lang turuan ka ng leksyon. Tandaan, huwag maging bulag sa tiwala tulad ng ate mo. Huwag basta-basta magtiwala sa kahit sino lalaki. Kahit na ipinagkanulo mo ako noon, pinalaki mo rin ang aking ana. Tayo ay quits na. Konti na lang ang panahon ko. Sa halip na mahimlay sa ospital ng walang malay, mas gusto kong gumawa ng 2 bagay para sa inyo. Okay, sabi ko, skip po. Medyo kulang nga, pero sapat na para sa maayos na buhay mo at ni Kelly. Kunin mo. Iyon ang una. Ano naman kapalawa? Iba nga na aso. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang bagay. Shen lang. Pakawalan mo siya. Pinapatawad kita, ulol! Hindi ko na balak bumalik ng buhay ngayon. Kung gusto ko talaga kang saktan. Akala mo ba kaya mo akong takutin? Huwag! Bakit mo pinagpaputok sila? Halika na! Halika na! Nandi! Patawad sa iyo, Kate. Malapit na rin akong humarap sa kanya. Kailangan ko munang pangalagaan ka para mapatawad niya ako. Alagaan mo ang sarili mo sa mga darating na araw. Ikaw ang magpapasya. Lingzo, ikaw! Huwag kang gumawa ng kahangalan! Ano mo yan? Pagpunta ko nanay mo. Hay ka na. Nanay, totoo na lang. Ikaw ba ang nag-ayos ng maskara sa engagement party? Hindi ako. Anak mo ako. Hindi ako tanga. Matino akong tao at may sariling utak. Hindi ako iyong titiran. Kumuha ng operas ng di ako mais na siya. Bakit pa siya babalik? Siya ay kami ni... Nanay! Siya. Abits na! Basta na sabihin mo ito! Ako nga! Aaminin ko.
Si Nandi ay may puso at tapat, magandang babae siya. Pero patay na siya ngayon. Dapat mabuhay ka ng maayos para makapahinga siya ng mapayapa. Ned, ikaw ang nag-iisang anak ng pamilyang Ling. Nasa iyo ang responsibilidad na ituloy ang linya ng pamilya. Bilyon-bilyong ari-arian ang maghihintay sa iyo. Milyon-milyong empleyado ang kailangan mo. Pag-isip ka ng maliwanag. Huwag ka lumapit! Hindi ako pupunta. Chen, halika ka na dito. Ginagawa ito ng nanay para sa ikabubuti mo. Ako ang tunay mong ina. Paano kita mapapaharmahan? Di mo ako sinaktan pero di mo na umispay ka lang. Look, awasin. Iumay. Mali siguro ang paraan ko, pero lagi kitang iniisip ng nanay. Gusto mo ng isang mabuting masunurin. Hindi ko man kanol sa iyong kakuban. Hindi ang isang taong may puso. Pagdating ko, Si ate lang. ang hilaw ng aking buhay. Umiyak siya para sa akin. Oops. Narinig siya para sa akin. Bindihan para sa akin. Inahal niya ako ng puso kahit paano. Chen. Nagkamali ang nanay. Humihingi ng tawad ang nanay sa iyo. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Huwag kang gumawa ng kahangalan. Bumalik ka na agad dito. Nanay, Wala pang kabata hanggang ngayon. sinunod ko ang lahat ng plano mo. Inumat ang lanang mo. Nabuhay ako ayon sa landas na itinakda mo para sa akin. Pero ngayon, Gusto kong gawin ang gusto ko. wala na si ate. Wala na kasinas mo ko na nagmamalasakit sa akin. Gusto ko lang na makasama siya. Buhay man o patay. Ngayon o sa susunod na buhay. Huwag, Chen. Ginang, tigilan mo na ang pag-udyok sa kanya. Lingbichen, inutusan kita na bumalik. Nakikiusap na ako sa iyo. Nanay, naniniwala ako na may ibang mundo ka. Sa mundong iyon, Mahal mo talaga ako. buhay pa si ate. At magkakasama kaming lahat. Masaya lang ang pag-iisip niyan. Alam na sa kong lahat. Bubuksan ko na ang ibang mundo. Huwag, Chen. Nandito na ako. Ginang! Yung po, Lingbichen! Gising ka na, Lingbichen! Gising na! Langit na ba ito? Impyerno ito. Kahit saan ka naroroon, paraiso na para sa akin. Lingbichen, baliw ka na ba? Bakit ka tumalon doon? Sino ang nagutos sa'yo na tumalon? Pag tumalon ka at hindi nahulog sa net, patay ka talaga. Kahit galit ka, maganda ka pa rin. Buhay ka talaga, ate. Buti hindi ka namatay. Kung namatay ka, ayaw ko na rin mabuhay. Ano ba yung sinasabi mo? Nandito man ako o wala? Matagal kang mabuhay, naiintindihan mo. Lahat ng hiling mo susundin ko. Ito lang ang hindi ko kaya. Mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Tanga! Alam mo ba kung gaano ako natakot na makita kitang tumalon? Talagang kinabahan ako, gago ka. Tawa ko ako. Hindi na kita pag-aalalahanin at hindi na kita papayakin. Ikaw pa ang umiyak ng todo-todo. Bakit may safety net sa ganoong mataas ng sali? Aksyon lang, naayon. Ling! Tob! Lago ka ba? Ikaw ka ba? Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ikawasan sa'yo. Kung hindi mo siya maingatan, hahanapin kita kahit sa kabilang buhay. Naiintindihan mo? Pinatawad mo na ako. Magdidilim na. Nandi, dala-dala ko na ang lahat ng iyong pasakit.
Niiwan sa'yo ang linis pangalang Italiano. Mula ngayon, ikatli ay maaari na mamuhay ayon sa gusto ninyo. Ito ang pangalawang bagay na ginawa ko para sa iyo. Matagumpay ang transplant. Kapag lumipas na ang rejection period, makakapagsimula na ang bata ng bagong buhay. Salamat, Ate Lee. Walang anuman. Kapag nanood na tayo ng sunrise, kumpleto na ang bucket list mo. Mula ngayon, iisa na lang ang hiling ko. Huwag mo akong iwan.